Na datalo sa One Kapamilya Go ng TFC sa Amerika, dinumog. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi Pilipinas, kami po ang Patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. 5 Hong Kong Chinese nationals ang nakuna ng testimonya kaugnay sa madugong hostage-taking noong Agosto 23. Inaasahang mabubuo na rin sa Lunes ang draft report ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC. Nagpapatrol, J. Ruiz. Halos isang linggo rin ang misyon sa Hong Kong ng DOJ at NBI team. Pag-uwi ng Maynila, bit-bit nilang sinumpa ang salaysay ng 5 Hong Kong nationals na naging biktima sa madugong hostage-taking noong 23 ng Agosto. Hindi raw naging madali ang pagkuha ng mga salaysay. Bukod sa kailangan ng interpreter, matindi pa rin ang sama ng loob ng mga survivors. Isa sa mga nagbigay ng testimonya, may kondisyon pa. Pinilit din natin makiusap kung pwede ma-interview si Mr. Chan. Pumayag, may kondisyon. Nakasarado yung kortina. Ayaw makita ang siguro Pilipino. Ang investigating team na rin mismo ang humihingi ng tawad sa kanilang nakakausap. Maliban sa 5, ayaw humarap ng ibang survivor dahil sa trauma at stress. Humingi tayo ng apology. Hindi natin gusto mangyari yon. We didn't want it to happen. Sa Lunes, isusumiti ng investigating team ang kanilang report sa IIRC panel. Pero ilang araw pa hihintayin ang analysis sa resulta ng Integrated Ballistic Identification System na ginagawa rin ng Hong Kong. Dito malalaman kung kaninong balang tumama sa mga hostages. Tiniyak naman ni IIRC Chair Justice Secretary Laila De Lima na matatapos na nilang draft report sa investigasyon sa Lunes. Doing our best to come up with a thorough, accurate, comprehensive and unassailable report. If the report is satisfactory, especially to the Hong Kong authorities, then we move on. Kinakailangan daw kasing maging makatotohanan at katanggap-tanggap sa lahat ng sektor ang resulta ng kanilang investigasyon. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Nagdamayan ng mga Pinoy kasunod ng malaking sunog sa gas pipeline sa San Bruno, California, USA. 4 na Amerikano ang namatay at 50 ang nasugatan sa sunog. Nagpapatrol, ABS-CBN North America Bureau Chief, Jing Reyes. Tinapos na ng mga otoridad ang paghahanap sa mga labi ng biktima ng malahiganteng sunog sa San Bruno. Inaalam na ng mga otoridad kung bakit sumabog ang gas line ng Pacific Gas and Electric o PG&E na pinagmula ng sunog. Isinailalim sa state of emergency ang lugar. Maging si Pangulong Obama nakiramay sa mga taga San Bruno. Mabigat pa rin ang loob ng mga biktima tulad ng pamilya Makaraig. Napanood pa nila nang matupok ang kinalakihang family home sa Glenview Drive mula sa bahay ni Amy Makaraig kung saan sila lumikas. Si Sherry at kapatid na si Enric ang naiwan sa family home nang naganap ang pagsabog. Like I was screaming too, my brother was also screaming, and I was just like scared and panicked and like kind of like in shock. Nang matiyak na ligtas silang lahat, wala nang nagawa ang magkakapamilya kundi magdasal at hintaying tumigil ang pagkalat ng apoy. Maglungkot ka man, wala ka rin magagawa. Pero memorable sa amin yung bahay. Sa atin talaga yung nangyari, hindi namin talaga alam kung anong gagawin, saka kami ngayon. Sa kabila ng tinamong kamalasan, maswerte pa rin ang pakiramdam ng pamilyang ito na napakalapit sa isa't isa. Habang nagre-recover ang mga kababayan nating nawala ng mga bahay at ari-arian, ang ibang Pilipino naman nagsimula ng magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng sunog sa San Bruno. Ganito ang eksena sa evacuation center sa San Bruno Park. Dagsa ang volunteers, mga pagkain, kumot, damit at iba pang supplies. Mga Pilipino nag-ambag din ng kanilang donasyon. My boss owned a restaurant and I worked there as a manager. So he asked me to come over and, itanong nga kung if there's anything that we could do. Malaki man ang pinsalang dala ng trahedya,
marami pa rin ang umaasang makakabangon silang muli. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, San Bruno, California. Dito sa Pilipinas, nasunog din ang Liwayway Building sa Chino Roces sa Makati City pasado alas 10 kaninang umaga. Naapula ang sunog sa loob ng 1 oras pero naospital ang bumberong si SFO2 Edgardo Serapio matapos makalanghap ng sunog. Isa pang bumbero ang nasugatan sa paan ng makaapak naman ng pako. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang sumabog na aircon umano ang naging sanhi ng sunog. Tuloy po sa pagdami ang mga kaso ng nadedengge sa mga ospital. Ayon sa Department of Health, malaki ang kinalaman ng lumulobong bilang ng populasyon sa pagkalat ng dengue lalo na sa mga lungsod. Nagpapatrol Abner Mercado. Higit na mahirap ngayong pigilan ang dengue kaysa noong dekada 90. Ayon kay Dr. Eric Tayag, ito'y dahil mabilis ang paglobo ng populasyon at dagsa ng mga tao sa mga lungsod na sentro ng paglaganap ng dengue. Sabi pa ni Tayag, may kinalaman ang pagbabago ng klima, idagdag pa ang dami umano ng mga naiimbak na mga tubig na pinamamahayan ng dengue carrying mosquitoes. Yung mga lamok na may dala ng dengue virus ay nag-a-adapt sa klima. So, ibig sabihin niyan ay dumami ngayon ang maaaring pamugaran ng lamok. Mahigit 69,000 na ang mga kaso ng dengue sa bansa. Sa mga ospital, siksikan pa rin ang mga pasyente. Sa Tondo Medical Center, 2 o higit pa ang magkatabi sa iisang kama. 3 hanggang 4 ding na dengue ang dumarating doon kada araw. Sa East Avenue Medical Center naman, mahigit 4 na po ang mga pasyente na nakakonfine dahil sa dengue. Ang mga express lane laging abala sa dagsa ng mga nade-dengue. Number ng dengue cases namin na umakyat, lalo na noong July to August. Talagang punong-puno, share na ng kama, minsan naglalagay na ng stretcher. Aktibo rin ang kapatid ng Pangulo at dengue ambassador na si Chris sa paglaban sa dengue sa mga darating pa niyang medical mission kontra dengue. Tiniyak ni Chris na tuloy-tuloy ang pamumudmud niya ng mga insect repellent lalo na para sa mga bata. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Kasabay ng paghahain ng Notice of Strike ng Union ng Flight Attendants, itinutulak nila ngayon ang pag-amyenda ng retirement age sa kanilang mga kasama. Ang ibang flight attendants nangangambang maputol ang pangarap na sundan ang yapak ng magulang. Narito ang ating kwentong obrero. First-timers ang bansag sa kanila ng Union sa PAL na Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Ngayon lamang kasi sasali sa labor dispute sa pagitan ng Union at ng PAL management. Karamihan sa flight attendants nito ay nagsimula noong 2007. Sina Luis Navarro at Hanina Han, mga dating cabin crew ng PAL ang kanilang mga magulang. Bata pa sila, pinangarap ng maging FA. Baby pa lang, I was practicing both of us, pretending to, be FAs in the house with the cabin keys. I don't have any plans of applying to other airlines because I'm so proud working with Philippine Airlines. Pero masaklap dahil sa tinatawag nilang gender discrimination, unti-unti umanong pinapatay ng PAL ang kanilang karir. Ipinaglalaban nila rito na dapat ay amyendahan ang itinakdang retirement age sa 40 batay sa CBA. Bukod sa retirement age, issue rin nila ang hindi pagkamit ng minimum wage. Matatandaan na tumatanggap lamang ng basic pay ang bawat FA na 8,600 pesos o mababa sa minimum wage. Many say that life begins at 40. In PAL, it ends at 40 years old. Kaya sa itinakdang strike ng flight attendants sa katapusan ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre, 100% daw ang sasali. Sa panig naman ng PAL, nananatili silang tapat sa kanilang negosasyon sa FASAP. Hinimok nila ang mga miyembro na makipagnegosasyon muli. At dahil natanggap na ng DOLE ang notice of strike, mahigit 1 buwan pa ang cool-off period. At ayon naman sa Department of Labor, batay sa kanilang data nitong taon lamang, aabot na sa 100 ang natatanggap nilang notice of strike mula sa mga kumpanya. Dito po yan sa National Capital Region. Susubukan nilang maplansya mga labor dispute nito para hindi na humantong sa tigil trabaho. Patay sa pamaril ang 2 lalaki sa Tondo, lungsod ng Maynila. Exclusive nagpapatrol, Jackie Manabat.
Sana naman po. Di mapigil ang luha ng inang si Rosemary Versosa habang nakatabi sa van lula ng bangkay ng kanyang anak na si Jaime Agipon. Nakatambay lang daw ang biktima sa gate ng Area C Parola, Tondo nang paulanan ng bala ng di pa nakikilalang sospek. 15 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Ang hinala ng pulisya, merong nakaalitan si Jaime at niresbakan. Patay rin sa pamamaril ang 48 anyos na si Juan Salomeo. Tadtad din ng bala ang kanyang katawan na kaagad din itong ikinamatay. Magtatapon lang daw sana ng basura si Salomeo nang ito'y pagbabarilin. Ang masaklap, maaaring ito ay nadamay lamang. Humihingi ng hustisya si Aling Feli dahil ang kanyang asawa lang ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Dapat naman po pipiliin naman nila, ang daming masama dyan. Sa investigasyon ng pulisya, maaaring si Agipon ang target talaga ng mga sospek at nadamay lang si Salomeo. Sa ngayon, we are not sure kung anong dulot nito at nauwi sa ganitong barilan. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga sospek. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Sa Pangasinan, patay rin sa pamamaril ng mag-asawa matapos silang pagbintangang mangkukulam. Exclusive nagpapatrol, Chris Zuniga. Patay ang mag-asawang Angelo at Emilia Pascua matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Apunit, San Carlos City, Pangasinan kagabi. Ang sospek, mismong ang pamangkin nilang si George Arcangel. Nakita ito ni Ana, apo ng mga biktima. Kwento niya, bandang 6:30 kagabi, pumunta ang lasing na si Arcangel. Pinagbibintangan daw na kinulam ng kanyang tiyahin ang kanyang kapatid na kalilibing lamang noong Biyernes. Pagka harap nung suspect, nilabas niya yung baril niya, tapos sinutukan yung lulo ko, sabi niya, pasensyahan na tayo uncle, sabi niya, tapos yung binaril na. Tinatrack natin yung pwedeng pagtaguan nung suspect. Nagtamo ng 3 tama ng bala sa ulo at katawan si Aling Emilia, habang namatay naman sa ospital si Mang Angelo dahil sa tama ng bala sa tiyan. Nakatakas ang sospek pero nahuli rin kanina. Inaresto rin ang kanyang ama dahil alam daw nito ang balak ng anak pero hindi niya pinigilan. Hindi ko maalam Kung alam ko, di pipigilan ko siya. Siyempre katarungan. Desidido ang pamilya Pascua na kasuhan ang sospek. Chris Zuniga, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. At susunod, exclusive, palpak na panloloob at pagnanakaw, huling-huli sa video. Malaundoy na flash flood sa Italy, tinangay ang mga kotse at bahay. At pagdating ng Kapamilya Star sa One Kapamilya Go ng PFC sa Amerika, dinumog sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.